daw tayo dito rin pupunta. Kaya't ang payo ng marami, mas sa paghahandaan, mas maganda, di ba? Kung type nyong may iba, narito ang koleksyon ng ating mga hindi ordinaryong kabaong. Kilala ang bayan ng Santo Tomas, Pampanga bilang casket capital ng Pilipinas. At mula sa bayan na ito, isa sa veteranong casket maker, si Richard Nogoy, ikatlong henerasyon ng Nogoy family na gumagawa ng ataol. Dito sa kanyang pabrika, agaw pansin ang kanyang videoke casket. Madalas raw itong hiramin ng mga kaibigan niya sa industriya. For sale din daw ito sa mga gustong magpasadya sa kanya. Generation ng mga 55,000 complete. Pagkayari ng airbrush, yung lahat po ng gamit, mga amplifier, tweeter, speaker, microphone, LCD, kompleto na. Papatunog na lang nila. Pero hindi lang tumigil sa videoke casket si Richard. Sa udyok ng mga kaibigan, gumawa rin siya ng casket sofa. Mabenta ito sa halagang 18,000 pesos sa Visayas at Mindanao sa mga may-ari ng punerarya. Kasi linalagay din po nila to sa office ng receiving ng funerarya nila. Ito talaga dapat pang heavy duty. At ito ginamit namin yung galvanized, hindi black iron. Veterano na sa casket manufacturing ang pamilya Nogoy. Kaya't sa may mga pumanaw na mahal sa buhay na may hindi ordinaryong taas o lapad, maaaring magpa-custom made ng kabaong sa kanila na makukuha sa loob lang ng 12 oras. Like yung kay Robert M., yung rapper po sa Itbulaga, Charito Solis, ayan dahil oversize po. Tapos may mga mga celebrity, Leopoldo Salcedo. Nasa negosyo na rin lang ng mga ataon. 3 taon na ang nakakaraan nang pinasukan ni Richard ang funeral services. At sa negosyong ito, sinali na niya ang kanyang buong pamilya. Tulong-tulang lang kami. Una, ako sa pagkuha ng mga cadaver, yung patay. Misis ko nagbibis ng mga patay, nagpe-prepare, yung mga kontrata, gano'n. Yung mga 2 anak ko, nagmamaneho ng panlibing na karo, at yung isa kumukuha ng gamit. Kaya para sa hindi ordinaryong pamilya Nogoy, the family that is in business together stays together. Mahilig ba kayo sa sale? Ito ang sale na malamang ayaw nyong i-avail. Mula sa grupo ng maraming pinausong pakulo, may 50% discount ang St. Peter's Chapel sa mga pumanaw ngayong mismong undas. The period covers October 27 to November 2. So lahat nung may mangyari, pag may nangyari, may namatay during that period, and then you avail of any memorial service package sa St. Peter Chapels, pumunta ka, automatic, you'll get a 50% discount. Some were very much amused and some, joked about it na mabuti pang mamatay now para maka 50% off. Matagal na maraming gimmick ang St. Peter's Chapel kapag panahon ng undas. Merong St. Peter Life Run kung saang 7,000 participants na naka-costume ang kanilang pinatakbo. Pinauso nila ang e-burol at ang e-libing. Pinagkagulahan ang pink casket photo booth ngayong taon at ang pink barkada casket ngayong taon. Kung natatakot ka magpa-picture sa loob ng casket na mag-isa ka lang, pwede mong hatakin ng barkada mo. 3, 4 hanggang 5 kasya. Sa mga pagtataka, kung totoo bang may pink casket, ito ang isang ataol na baby pink ang kulay. At kung sa maniwala kayo o hindi, mabenta ang kulay nito sa probinsya. Sa area ng Quezon, mahilig sila dun sa mga kakaibang kulay, katulad ng pink, violet, baby blue. Mula sa Arlington Chapels na nagpasimuno ng mga ataol na may imprint o design, may mga hindi ordinaryong kabaong na kanilang ipinakikilala sa publiko. Ito yung tinatawag natin na abaca casket natin, yung eco casket natin. Ito yung dinesign namin for cremation so that it's combustible. We're now looking at the possibility of using naman yung tinatawag nating seagrass, yung water lily. Kung ilang oras lang din lang naman ang burol at sa araw din yun ang cremation, mas practical daw gamitin ang kanilang refrigerated casket. Hindi na kinakailangan iimbalsa mo ang yumao dahil nakaiga siya sa isang ataol na refrigerator ang kaha. Hindi siya dinesign for over 24-hour viewing. So short periods like 3 or 4 hours prior to cremation lang. Kung sky is the limit ang budget para sa ataol, nasa Pilipinas na rin daw ang solid bronze na may 32 karat gold plating na kabaong. Fully sealed ito kapag sinara. Kapareha ng casket ni Michael Jackson at Whitney Houston.
This includes the services. Kasama na lahat ng serbisyo, pati yung pinakamalaki naming chapel, 7-day package. It also includes all necessary documentations para nga sa paglilibing. At kung gusto nyo maging forever ang alaala ng minamahal nyo sa buhay, magpagawa ng memory links na may QR code. Isang computer chip na maaaring ilagay ang kompletong detalye at mga litrato ng pumanaw. To the children of the future, yung kanyang mga apo, mga ano, and I'm sure they're more tech-savvy already, this is the way to go. Simple man o kakaiba, kapag nilagay sa loob ng ataol ang mahal natin sa buhay, iisa ang hangad natin para sa kanila. Ang mahanap nila ang kapayapaan sa kabilang buhay. Ibang klase, may discount. Pero yung mga ganitong trabaho, syempre marangal na Oo negosyo naman. ito. Maganda naman yung negosyong yan at saka talaga namang, well, good business daw yan. Kaya lang, ang hirap lang nung may discount. Kasi may kapalit. Kasi may kapalit, kailangan ngayon na, now na. Ayun na daw. Pero alam mo, Kuya Dick, parang na-realize ko nga, lalo na ngayon nagkaanak ako, parang okay na rin na medyo ready tayo. Kasi lahat naman tayo dumadaan lang dito. Correct. Diba? Oo. Okay na rin. Pero kasi, totoo yan, mas maganda talaga yung ready ka na. Total, it's a fact of life. Talagang mangyayari at darating. Oo, dun din Kaya naman lang, tayo. may mga kababayan tayo na ayaw din nila kasi para daw pinangungunahan na parang, iniisip nila na, ba't mo pinaghahandaan? Ba't pinaghahandaan natin yung pagkamatay? Para bang mangyayari na? Fear yun fear of death. Yes. Paano pa kung kunwari yung mga artista na humihiga mismo sa kabaong? Anong mo doon? Anong tawag mo doon? Hindi ba mas lalong nakakakaba naman yun? Pero na-experience mo na, di ba? Nangyari na sa'yo, Maria, no? Ako, na-experience ko yun sa Endless Love. Humiga ka talaga? Humiga ako, kinlose nila, tapos meron din talagang glass. Tapos? Ang weird ng pakiramdam kasi parang ang tahimik, tapos feeling ko patay na talaga ako. Ganon. Ang weird kaya sabi ko, ay, ganito pala yun. Pero ang sabi nila sa akin, kapag artista ka at humiga ka daw sa kabaong, mas haba pa raw ang buhay mo. So, Totoo sabi yan. nila. Ako din, nakahiga Kaya na ako. pumayag ako. Tama yun. Okay, ikaw rin, no? May kwento ka dyan, Reg. ako siguro pagka Experience. nilagay ako sa kabaong, Ah, hindi gusto ko pa. yung parang natutulog lang. Nakaganto ako. Diba? Parang Sana dala-dala mo na rin yung unan mo, no? Oo. Ako na-experience ko rin yan. Pero pag-uusapan po natin yan mamaya, di ba? Dahil meron pa tayong mga kwento ng mga artista na na-experience nila ang humiga sa kabaong. Sa pagbabalik po ng Hot TV.